So, yun, di ba? So, para makuha mo yung residual analysis, kailangan mo makompute yung y-bar mo. So, yung pagsosolve ng residual analysis is yung y-bar mo, ima-minus mo sa lahat ng given na nasa table. So, ngayon, sa problem, ito yung problem na binigay ni Sir last time sa quiz natin, yung last quiz no Sunday. So, sa problem, meron siyang binigay na bit size. Yun yung factor A mo. Ang given doon ay 1/8 and 1/16. Tapos, meron din siya binigay ng cutting speed, which is yun yung factor B mo. Meron kang 40 RPM and 90 RPM. So, para ka muna makapunta dito is kailangan mo munang masolve yung effect A and effect B. So, alam nyo naman na kung paano isolve yan. Sa effect A, ang nakuha natin ay 16.64. Then, sa effect B is 7.54. Tapos, sa y-bar, meron tayong formula na y-bar is equals to total over n times alpha I times x1 plus beta j times x2. So, sa total, yun yung overall total. I-add mo siya lahat para makuha mo yung total. Over n, yung n, yun yung kung ilan ba yung given na naibigay sa table. Plus, alpha I, which is yung sa effect A yun, tapos times x1, which is yung isosolve natin mamaya, plus beta j, which is yung effect B, times x2, yung isosolve din natin mamaya. So, ngayon, meron binigay si Sir na hinahanap niya. Smaller size of tool bit and higher cutting speed. So, ngayon, sa smaller size of tool bit, yun yung low mo. Tingin ka lang sa factor A. Alin ba sa dalawa na yan yung pinakamaliit, pinakamababa? So, ang pinakamababa is, syempre, yung 1/16. Yun yung letter A. Tapos, ang hinahanap na kasunod ay higher cutting speed. So, dito ka naman sa factor B titingin. Meron dyang 40 RPM and 90 RPM. So, alin ba dyan yung pinakamataas? Syempre, halata naman, 90 RPM yung pinakamataas. So, yun yung letter B mo. Ngayon naman, isosolve mo na yung x1. So, sa x1, ang formula dyan ay A minus A high plus A low over 2 all over A high minus A low over 2. Tapos, para syempre makompute mo yan, isa-substitute mo yung values ng A high and A low. So, dito sa A, ang ilalagay mo dyan is yung nakuha mo dito sa low, sa hinahanap. So, ang nakuha natin is 1/16. So, 1/16 ilalagay mo dito. Minus A high. So, tingin ka lang dito, factor A. A high, anong pinakamataas dyan is 1/8. Plus A low is yung 1/16 over 2. Tapos, i-divide mo siya sa A high, 1/8 minus 1/16 over 2. Tapos ngayon, ikakompute mo na siya. Sa pagkuha ng x1 at x2, dapat ang values lang na makukuha mo ay 1 or -1. So, kapag lumagpas ka sa 1 or -1, mali ka na kagad. So, dapat alam mo yung pagkuha ng high at low na nasa factor A at factor B. So, nung na-solve natin yan, nung na-solve ko yan last time, ang nakuha ko ay -1. So, ngayon, meron ka ng value ng x1. Move ka na kagad sa x2. So, sa x2 naman, B naman siya. B minus B high plus B low over 2. Divide mo siya sa B high minus B low all over 2. Ngayon, sa factor B ka naman titingin dito. Sa x2,
Sa B, ang kukunin mo is ito, yung high na nakuha mo, which is yung 90 RPM. Ayan, 90 RPM minus B high, 90 plus B low, which is yung 40 over 2 all over B high mo ay 90 minus B low 40 over 2. So, sa x2 naman, ang solve ko last time ay positive 1. So, after nyan, kunin mo naman yung alpha I, which is effect A over 2. So, substitute mo effect A mo is 16.64 over 2. Then, beta J, effect B over 2. 7.54 over 2. So, nakuha mo na lahat yung kailangan mong kunin na ilalagay sa formula. So, ngayon, substitute na natin siya. So, sa total, ang nakuha natin last time ay 381.3 over yung given na nasa table ay 16 plus alpha I, 16.64 over 2 times x1. Yung x1 mo ay negative 1 plus, magpa-plus ka ulit, effect beta J, effect B over 2, 7.54 over 2 times yung x2 mo ay positive 1, positive 1. So, ngayon, meron ka ng y bar. Na-substitute mo na lahat, di ba? Ngayon, syempre, para makuha mo yung values, i-compute mo siya. So, nung na-compute ko siya, 19.28. So, meron ka ng values ng y bar. So, syempre, para sa residual, syempre, alam natin na ima-minus natin yung lahat, diba? Sa given. So, yung 19.28, i-minus mo lang siya doon sa mismong given na table na ibinigay ni Sir. Yun lang.